Good morning mga kabike. Tara samahan nyo akong pumadyak ngayong umaga. Solo gaming muna tayo. At nandito na tayo sa Maharlika Highway. Liliko na ulit tayo dyan sa kanan mga kabike. Pero hindi pa rin tayo pupunta sa Quirino Province. Sa susunod na lang tayo pumasyal dun. Kung napanood nyo yung nakaraang video ko mga kabike, nag-walking ako dun. Naglulakad ako papuntang Dario Hills. Tapos nabanggit ko dun na sa susunod babalikan ko ito gamit ang aking mountain bike. Kaya tara kabike, samahan mo ako. Subukan nating umahon sa Dario Hills. Medyo matagal akong hindi nakapag-bike eh. Sana makaahon tayo ng diretso hanggang sa taas. Nandito na tayo sa City Memorial Park. Pababa na tayo sa Mabirit Bridge. At kapag nakita nyo na yung Center Island na yan, alam nyo na mga kabike kung nasa na tayo. Nasa Barangay Baluarte, Santiago City na tayo. Napansin ko lang mga kabike napakalinis ng kalsada nila dito. Walang nagkalat na mga basura. Hindi ko alam kung galing pa sa barangay nila yung mga taong naglilinis o nasusunod lang ng mga residente yung tapat ko linis ko. Pero alin man sa dalawa, magandang ipagpatuloy para mapanatili ang kalinisan at kaligtasan ng bawat isa. Diba kabike? Yes! Ang sarap talagang gumising ng maaga tapos papayagan kang pumadyak. Makakakita ka ng mga ganyan kagandang tanawin, makakalanghap ka pa ng sariwang hangin. At nandito na nga tayo mga kabike malapit sa Santiago Sports Arena. Kumusta kaya dito kapag gabi? Sana kung gaano kaluwag yung kalsada, ganun din kaliwanag yung mga ilaw para hindi delikado sa mga dumadaan. Padyak lang tayo ng konti tapos kakanan na tayo mga kabike dyan sa may kanto. Ang sarap talaga sa feeling na wala kang naririnig na lumalagitik sa bike mo. Di ba kabike? At malapit na tayo sa gate ng Dario Hills. Kakanan na tayo dyan mga kabike. Nga pala mga kabike, matagal akong hindi nakapunta dito sa Dario Hills. Last na ride ko ata dito nung December pa. Malamig pa ang panahon nun at madalas ang pag-ulan. Mula nun mga kabike, hindi na ako nakapag-ride. Sana makabalik pa ako sa dati. Tara, pasok na tayo mga kabike. Pagpasok pa lang ng gate mga kabike, medyo paon na yan pero banayad lang. Pero hindi yung banayad na sinasabi ni Dolphy ha. Ibang banayad yun. Ito nga pala yung gearings na gamit ko habang umaahon dito mga kabike. Yung gitnang chainring ang gamit ko na may 34 teeth at sa likod naman ay number 3 na sprocket ang gamit ko dahil hindi pa naman ganun katarik dito sa part na to. At ayun na nga mga kabike, hiningal lang ako sa part na to. Medyo matarik na dito. Bali ang gamit ko ng gearings dito ay yun pa rin yung 34 teeth sa harap. Tapos sa likod naka number 8 na ako na may 32T. May maikling recovery naman dito mga kabike pero pag liko mo doon tuloy ulit yung ahon. At tuloy din syempre ang hingal natin. Nandito na tayo sa may Wilab Santiago City. Bali mga kabike, ito yung pinakagitna ng ahonan. Hanggang dito lang ako nung unang punta namin dito noong pandemic. Medyo matarik din kasi yung ahon dito sa Dario Hills mga kabike. Lalo na kung beginner ka pa lang. Talagang mapapahinto ka at magpapahinga doon sa may bandang gitna ng ahonan mga kabike. Ako nga nung una hindi ako nakadiretso sa taas dahil sa sobrang pagod. Ang mali ko kasi noon kabike, hindi ako nagpapalit ng gear. Naka-steady lang ako sa mabigat. Hindi ko pa alam yung diskarte kung paano gamitin yung magaan tsaka mabigat na gearings. Tapos yun, sa kakabalik-balik namin dito na pag-aralan ko na kung paano gamitin yung tamang gear. Sa parting ito mga kabike, malapit na tayo sa may taas. Kaya konting hingal na lang. Yun pa rin ang gamit kong gearing dyan mga kabike. 34 sa harap, 32 sa likod. Buti na lang talaga hindi umulan ngayon mga kabike. Hindi madulas yung kalsada. At sa wakas nakarating na rin tayo dito sa taas mga kabike. Ayan, napansin ko nga pala yung mga basura o nakakalat. Sana mga aso lang yung may gawa niyan. Ayos mga kabike, na diretso natin hanggang dito sa taas. At nagpahinga lang ako saglit mga kabike. Siguro mga 10 minutes lang. Bumaba na rin ako. Shout out sa inyo mga kabike. Ride safe always. Subukan nating orasan yung pababa dito mga kabike kung ilang minuto. Pero yung saktong takbuhan lang mga kabike kasi hindi tayo pwedeng magmabilis dahil may mga tao na nag-e-exercise. Nagwo-walking, jogging, safety first mga kabike. Shout out nga din pala kay Sir Richie na nakilala ko habang nagpapahinga ako dyan sa taas. Morning po. Morning po. Laging mag-iingat sa mga sharp curve mga kabike ha. Baka mag-overshoot. Nako, magiging kwento na lang tayo. Basta focus lang sa kalsada kabike. Huwag kung saan saan nakatingin. Yung iba pala mga kabike, pagkatapos nila mag-exercise, hindi muna sila umuwi. Yung iba may dalang pagkain, nagpipiknik muna sila dito. Ikaw kabike, try mo rin dalhin yung family mo dito. Malapit lang naman to sa bayan. Kahit every Saturday or Sunday lang. Try nyo kabike.
Ayun mga kabike, inabot ako ng lagpas 2 minuto. Pero yung mga kakilala kong nagda-downhill at naka-road bike, kayang-kaya nilang babain yan ng walang 1 minuto. At kakaliwa na tayo dito mga kabike dahil palabas na tayo ng highway at uuwi na tayo. Hindi kasi ako pwedeng magtagal mga kabike dahil may pasok pa si misis. Tapos ako naman ako mag-aalaga dun sa bago naming baby, si Bunso. At nag-eensayo pa lang naman ako sa ngayon mga kabike. Ayun oh, ang ganda ng sikat ng araw. Sa susunod na ride ko mga kabike, samahan nyo ulit ako. Try ko naman sa puro patag lang. Try ko rin gamitin yung isang bike ko, yung naka-rigid fork. Matagal ko din hindi nagamit yun. Halos 1 taon yata, baka nagtatampo na. Naka-clits pedal kasi yun mga kabike. Nandito na tayo sa may kanto, kakaliwa ulit tayo mga kabike. Siyempre bago tumawid, tingin muna sa kaliwa at kanan mga kabike para iwas disgrasya. At kung nagdadalawang isip ka kabike, hindi ka sure, huwag mo nang ituloy para hindi ka mapahamak. At pwede mong i-apply yan kabike sa kahit anong sitwasyon. At madadaanan ulit natin yung Santiago Sports Arena. Napansin ko kanina maraming nagtitinda sa may harapan. Inisip ko may event. Meron pala talaga. May graduation pala. Kaya congratulations sa mga graduate. Congratulations din sa mga parents. At pagdaan ko nga dyan sa Santiago Sports Arena, naisip ko, hinto muna ako. Magpipicture muna ako. Hanggang sa nakita ko, wow, naka-tiles pala dito. Masarap sumayaw. Tapos nag-countings muna ako. Ayan, practice lang. Kahit maraming taong nakatingin sa likod. Tapos mga ilang take lang, umalis na rin ako. Yun nga palang sinayaw ko dyan mga kabike ay na-i-upload ko na sa aking Facebook profile. Ilagay ko na lang sa description yung link ng aking account. Check na lang mga kabike. Napakaganda talaga ng araw na to. Mataas na yung araw pero hindi masakit sa balat. Nabanggit ko kanina mga kabike, naka-clits pedal yung isang bike ko. Hindi ko siya madalas nagagamit kasi pag nagra-ride kami nung kaibigan ko, sumasayaw kasi kami. Mahirap naman sumayaw ng naka-clits. Pero sa susunod, susubukan ko siyang gamitin ng madalas kasi sayang yung clits shoes pag hindi nagagamit, nasisira. Nakakapanghinayang. Di bali nang masira sa ride, at least nagamit, di ba kabike? Ikaw kabike, anong clits shoes ang gamit mo? Share mo naman dyan sa comment section para magkaroon ng idea yung iba nating mga kabike kung gusto nilang bumili ng cleat shoes. Ako kasi kabike, ang kauna-unahang cleat shoes ko ay Santic brand. Okay naman siya para sa akin, depende lang siguro sa gumagamit. Matagal naman siyang masira kasi nagagamit ko naman siya pag umuulan, umaaraw, nabubutikan pa nga ng sobra. Pero nung hindi ko na siya nagamit ng halos 1 taon, tapos nung bigla kong gagamitin, ako nabakbak na yung gilid niya. Pero yung ilalim, hindi lang kasi basta glue yung nakalagay. Meron pa siyang parang tornilyo para hindi basta bumitaw yung swelas. Napakadelikado kasi nun kabike kapag nasa ride ka tapos biglang bibitaw yung swelas. Yung sinasabi ko nga pala na cleat shoes ko kabike, size 41 yun. Pwede yun sa payat ang paa, pero yung malapad medyo alanganin. Kung interesado ka kabike, mag-comment ka lang dyan. O kaya i-message mo ako sa aking Facebook Messenger para masend ko yung mga picture. Mas okay sana kabike kung taga Isabela ka lang para mas madali tayong magkita kung magustuhan mo yung shoes. Pero uunahan na kita kabike ha, hindi ito pwede sa Maselan. At wala rin siyang kasamang bala. Yun lang kabike, na-share ko lang yung cleat shoes ko na luma. Kaysa naman itapon ko na baka mapakinabangan mo pa kabike. At makwento ko lang kabike nung unang gamit ko pala ng cleat shoes, mga 3 beses akong natumba. Kasi sobrang higpit pala nung pagkakalak niya kaya hindi ko kaagad natanggal. Kaya ang gawin mo kabike kapag nag-uumpisa ka palang mag-cleats, luwagan mo muna yung lock. Tapos kapag nasanay ka na sa pag-lock at pag-unlock, hindi ka na nalilito, pwede mo nang sikipan yung lock paunti-unti hanggang sa maging komportable ka na. Ikaw kabike, ano ba yung mga na-experience mo nung nagsisimula ka palang mag-cleats? I-share mo naman dyan sa may comment section at baka may maidagdag ka pang mga tips at techniques para mas madaling matutunan ng paggamit ng cleats. At malalaman natin mga kabike kapag ginamit ko na yung isang bike ko na naka-cleats pedal kung nandun pa rin yung muscle memory. Baka mamaya niyan pag hinto ko nakalimutan ko hindi na pala ako naka-rubber shoes, naka-cleat shoes na pala ako tapos hindi ko natanggal. Aray ko, sakit nun kabike lalo na kapag hindi maganda yung bagsak mo. Kaya doble ingat mga kabike lalo na pag naka-cleat shoes. Yung iba ang ginagawa, 2 yung tinatanggal para sigurado, para safe daw. Minsan ganun din ginagawa ko kabike. At kung umabot ka sa part na ito ng aking video kabike, maraming salamat sa iyo. Pwede ka rin mag-comment dyan sa baba at pakibanggit mo na rin kung taga saan ka para naman ma-shoutout kita sa susunod kong video kabike. At huwag mo rin kalimutang i-click ang subscribe button. Malapit na tayo sa bahay mga kabike. Maraming salamat sa pagsama niyo sa akin sa ride na to.